Good morning everyone. So ang video natin ngayon ay isang tutorial ng OBS Studio tutorial or tinatawag na Open Broadcaster software. So bago yan, sino yung hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube account, paki-subscribe na lang po and then paki-hit ng notification bell para ma-notify kayo just in case na may mga bago tayong video na i-upload. So ito, umpisahan na natin. So una natin gagawin, just in case wala pa kayong OBS Studio, pwede natin yang i-download sa kanilang website. So una, mag-open tayo ng web browser, then type natin ang OBS, and then click OK. And then kapag okay na siya, so yan ang result. Yan ang unang lumabas sa ating result. So click lang natin yan. So ayan. So medyo matagal siya kasi mahina yung signal ko. So antay-antay na lang po. So ayan siya. May ano yan. So ito yun na yung OBS Studio ng website nila. So ito yung website nila, yung Open Broadcaster Software Studio. So may tatlong pagpipilian kayo dyan. Yan. So sa case ko, kasi ang gamit ko ay laptop, so gagamitin ko yung Windows. So i-click ko lang yan. Then pag nakikita niyo dyan, ayan sa may ibabaw, so direct na yan siya mag-download. So antayin nyo lang yan, matapos siyang mag-download, then okay na po yan, inyong i-install na direct na po. So ayan, pagkatapos na pong ma-download yun, so i-install nyo na lang. So since sa akin is retry dyan kasi may OBS na ako sa aking computer. So ang gagawin nyo na lang dyan is next nyo na lang hanggang lalabas yung install. So click nyo yung install, then aantayin nyo na ma-install sa inyong computer. So ayan po. So again, kung sino yung hindi pa nakapag-subscribe ng aking account, paki-subscribe na lang po and then paki-hit yung notification bell para mag-notify kayo sa ating mga susunod na video na ma-upload. Ayan na po. Ang sasahan na natin ang ating tutorial. Ang gagawin po natin ay unang-una, actually itong OBS Studio madali lang siyang gamitin. So, pupunta po tayo sa settings. And then, pagkatapos ng settings ay pupunta po tayo sa output. So, ayan. So, click natin yung output. And then, pagkatapos ng output ay pupunta tayo sa recording. Ayan. Then, dito tayo mamili kung saan natin isisave lahat ng ating output. Then, select natin yung video. And then, yung recording format nyo or yan, so select natin dyan yung video mo. Yan. Dyan masisave yung mga output natin kapag nag-screen record tayo. Then, yung recording format niya is piliin natin yung yan, MP4 kasi dito kadalasan ang nababasa ng media player natin. Then click apply, then okay. So, yun. Then, okay na siya. So, hindi ko maano yung apply dyan kasi yan na yung naka-format sa ating OBS Studio. So, pagkatapos mo lang maklik yung okay. So, okay, ayan. So, ayan, okay na siya. So, pwede na tayo or ready na tayo mag-record ng ating screen gamit ang OBS Studio or Open Broadcaster Software Studio. So, paalala lang po. So, abang-abangan nyo na lang yung ating mga i-upload na mga video kasi mag-upload ako yung simula umpisa ng OBS
studio nito or ibang tutorial ng OBS Studio. So ayan na po, nakikita na natin yung yung napupunta na tayo sa scene ng ating OBS. So since napupunta na tayo dyan sa screen, yan na po ang gagamitin natin. So unang-una ay next we will go to sources. Then after the sources, click add sign. Dahil nagre-record po tayo ng ating screen, then isa-select po natin dito ang ating display capture. Yan. Ayan, pwede po natin palitan yan. Example, screen recording. So, type lang natin. So, ayan na po. Yung screen recording. So, kung gusto nyo lang palitan, kung hindi naman, okay lang din, diretso. So, ayan na. So, hindi ko siya okay kasi gawa nung yan na po yung naka-format sa akin. So, naka-save na po yan sa aking OBS Studio. So, after natin dyan, click na lang natin yung okay. So, napapansin nyo po na may infinite na display na yan na yung screen natin ng ating computer. So, pwede na tayo mag-start ng ating screen recording. So, ayan na. So, since ready na tayo dyan sa ating screen recording, so punta na tayo dyan sa start recording. So click natin yung start recording. Then click natin yan. So ayan, makikita natin dito sa baba. So recording na siya. So ayan. Ayan, recording na po siya. And then, so yun, minimize ko lang yan, yung ating yung OBS natin. At lahat ng activity na gagawin natin dito ay marirecord nito sa ating computer. So, for example, magbubukas na tayo ng web browser. So, ayan. So, lahat ng gagawin natin dito, lahat ng activity na gagawin natin dito sa ating computer ay ma-record na yan ng OBS Studio. So, ayan po. Then, pagkatapos niyan, so click lang natin yung, pagkatapos na nating mag-records, click natin yung stop recording. Yan, sa ibabaw lang ng, ayan, yung may kulay blue. So, yan yung i-click natin, yung stop recording. Ayan. So, ayan. Then, after that, pwede na natin i-check yung output na video na nare-record natin. So, as what we can do kanina sa ating settings ay doon na masasave yung output natin sa videos natin. So, yan. Check natin yung resulta niya. So, ayan na po siya. So, ayan yung result ng ating ginawa kanina. So, ayan. So, madali lang siyang gagawin. So, ito na. So, sana po ay may so, ayan. Pakinggan muna natin. So, ayan. So, ito na yung mga nare-record natin kanina. So, ganyan yung ano niya. So, abangan natin mga friend, mga ma'am, sir. Kasi next video natin is gawin natin kung paano gumawa ng proper avatar. So, ayan na po. So, nakikita nyo kung ano yung in-screen record natin kanina ay nakikita doon. So, nare-record siya. So, ganyan kadali po ang mag-screen record gamit ang OBS Studio or Open Broadcaster software studio. So, naway makatulong po ito sa ating lahat. Sana po ay huwag kayong magsawang magsuporta sa aking munting channel dito sa YouTube. So, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli.